Okay, hello class. Good afternoon. Can you hear me? Can you hear me, class? Hmm? Huh? Huh? Yes. Oh, yes. Thank you, Pauline. O sige, good afternoon. No, for our last topic, no, hindi pa naman last session, magkikita-kita pa tayo bukas. We will still be seeing each other tomorrow, no? But if we can finish this discussion this afternoon, bukas ano sa ating last session, I will just be giving the class the overview, no? Overview ng buong course natin about TCW, no? From the very beginning of our discussion up to the last, up to this topic, di ba? We will try to summarize no, the whole course, what TCW is all about, no? Its main components, di ba? At ano yung mga, what are the things that we should have learned in understanding the contemporary world or the modern world. Na? So ano mga, what are the different elements on it, no? Which we have discussed, no? These 12 lectures of ours, from lecture 1 about the fundamental concept of globalization up to here, no? Sa global citizenship. So we will just be discussing the interrelations ng mga iba't ibang topic na ito, no? On the modern world, no? So that will be our last session tomorrow. Okay, so we'll still be seeing each other tomorrow, but mainly summing up na nga lang ng buong course, no? So and two, we'll just be discussing also kung how's the progress, no, of your exit paper. Kung maandar ba o nasimulan na ba? Have you already started it? Are you already finishing it or just polishing it? No? So for you to have a, of course, siyempre, the more it is more presentable, the higher grade that you will get in your final exam. And remember, class, this exit papers of ours is already our final exam. So I will not be giving any final examination for you. Okay? So yung exit paper naman na which I have given mga two weeks ago na, no? O 3 weeks ago na. So I do hope you have really have some time in writing it, no? And I copy furnished naman, no, from lecture 1 to 11, which you can use as your references, di ba, in writing your exit paper. Okay, so minimum mo pa na yan, di ba? Sabi ko nga, minimum mo at least mga 10 pages ba yan, di ba? Kasi meron kayong mga 5 topics, no, na dapat na-discuss. So, ganda-gandahan naman natin, no? Because this will be your final exam. Okay? So, for today, patayin ko lang, may nag-chat. Yes. O ikaw, Ib, hindi ka na nag-submit talaga nung nakaraang quiz mo, ha? Sige, anyway. So, sige, for today class, we will be discussing global citizenship, di ba? Parang in the end, by the end of the discussion, di ba? Sabi ko nga, we will always be starting with, di ba, globalization, which globalization, generally, sabi nga natin, integrates the whole world, no? From the economic, political, cultural, and even, di ba? Sabi nga natin, sa population, because of the migration of people, di ba, from one place to another. Meaning, globalization makes the world one. Di ba? So therefore, we also be talking about we have only also one citizenship or what we call the global citizenship. If the world was made, di ba, di ba, into one market and nagkakaroon na din ng one system, di ba? At nagkakaroon na din ng parang mga integration of culture,
and becoming diverse, di ba? Ang ating mga cultures dahil sa influence of one culture over the other or the adaptation of one culture of another o yung tinatawagan nating nagbe-blend, di ba? Ang the culture of the other sa atin, so nagkakaroon talaga ng diversified culture na. I will also be talking also about citizenship, no? Or isang, what you call that, we are all in just one citizen of the world, di ba? Mga ganyan, marami siguro, no? You can hear many songs or writings about it, so let's deal with it. Let's dive through it, di ba? If the world is becoming one in relation to political and cultural, economic, cultural, and social, and are we also be talking about, di ba, one, what you call that, one citizen or citizen of the world. Di ba? Miski tayo sa WCC, di ba sabi natin, we are world citizen. So ano nga ba yun? What are we as a world citizen or as global citizen? Hence the topic of our today, of our global citizenship. No? Uy, pa tayo ba na lang? O yan, so ang ating learning objectives for today, di ba? One, we'll be able to articulate, no, a personal definition of global citizenship. Why? Why personal definition? Because until now, di ba, people are still debating, people are still discussing about what is the real meaning of a global citizen or a global citizenship. Though may mga concept, may mga there are some, what you call that, common definitions, but as a practice or as a real definition of a global citizenship, wala pa rin maipirme. So maybe in our discussion we can also learn some concepts about it and can able to articulate it in our own view, di ba? In our own views, what are global citizenships, di ba? Or what are global citizens on the first place. And number two, we can appreciate the ethical obligations of global citizenship. So once we have a common knowledge or common understanding about global citizenship, what are the things that that will what you call that will guide us, no? In the right conduct and practices, di ba, of a global citizen. So kasi when you talk about ethical obligations and when you talk about ethics or ethical, it is about the right and wrong of conduct, di ba? Ano ang mga mabubuti in Tagalog, di ba? O in Filipino, we say that ano ang mga magaganda o maayos o mahusay, no? What is right, no? What is good, what is beneficial, no? Di ba? Rules na dapat natin ginagawa, rules that we are doing, di ba? In the conduct of our business, in the conduct of our life, so in the conduct of our daily, no? Daily works, di ba? Ano nga ba yung ethical na yon? And if we practice that sa ating bahay, we practice that sa ating communities, we practice that sa ating bayan, we practice that in our nation. So do we practice that also for the whole world, di ba? Given that we are facing different cultures, di ba? Different attitudes or different values coming from different states or different nations. Anyway, so at least with the discussions, di ba, we can be able to analyze, di ba, what are really the role of global citizens and what are the ethical, at least at the very minimum, what are the ethical standards, no, of a global citizen. Okay, so that's our learning objectives for today. So, global citizenship, bakit? No, and why? Bakit is it just all right? No? O okay na lang na dapat citizen na lang tayo ng Pilipinas? Diba? Minsan nga, nalalakihan pa tayo sa Pilipinas. Sabi natin, hindi, ayaw ko nang makialam sa buong bansa, sa buong bayan, sa buong city na lang namin.
O sometimes nga, sabi pa natin, ayoko na rin makialam sa buong city. I do not want to engage anymore. I will just be engaging in our communities. Or sometimes people will say, I do not want to be involved in our communities. I will just be more concerned na lang with my family, with my personal life, or within school, with my classmates. Di ba? Parang minsan, mas gusto pa nating in a small way na lang tayo makikialam. No? We will just be participating in a small scale. Ito naman si Sir, pinapaunawa pa sa akin ang global citizenship o ang global awareness. Ang ayaw ko lang na sana, gusto ko na lang maliliit na bagay na lang ang aking involvement. But and yet, in our course, di ba, in the contemporary world, we were being made to learn even our understanding as a global citizen. Why? Yan ang mga points, ano? Because you need others to survive. Siguro naman, napakalinaw na ito sa atin, no? No person or no people is an island. Di ba? You need to integrate, you need to participate, di ba? You need each and every people, things, materials, di ba? In your surrounding. You cannot live alone. So, pag palalakihin mo yan, even Filipinos cannot live alone in this world without integrating or participating or being in contact with other citizens. So, kailangan din natin ang ibang tao sa mundong ito para mabuhay din tayo ng maayos o magtulungang mabuhay ng maayos. That is the first point, di ba? You need others to survive. Number 2, you need to protect our country when called upon. So, paano natin mauunawaan ang buong mundo kung ipagtatanggol mo ang bansa mo, kung kailangan unawain din natin ang takbo ng buong mundo. Diba? Third, stand up to defend against injustices that are happening elsewhere. Si Sir naman, pakikialaman pa ba natin pati yung mga problema ng ibang bansa? Diba? Like, for example, do we really need to be involved or to share something about the ongoing war in Gaza? Do we really need to share something about the war in Ukraine? Di ba? At hindi lang yan, marami pa ding mga wars and famine na nagaganap o happening in the African region. So do we really need to be active also on that, or do we really need to participate on that? Di ba? Kasi sabi natin, ang mga nangyayari din naman sa buong mundo, kasi nga because globalization makes the world as one, di ba? Ang nangyayari sa ibang parte ng mundo ay apektado rin naman tayo dito sa ating sariling bansa. Because fourth, we are now connected. Or we are now interconnected with each other. And with that, we need to understand the diversity in life from all aspects. Dahil interconnected ng buong mundong ito, dahil sa globalization, dahil sa modern technology, diba? Dahil dyan sa mga wifi na yan, dahil dyan sa mga social media na yan, diba? Alam na natin ang nangyayari sa buong mundo, diba? At ang mga pangyayari niyan ay may epekto na din sa atin. So, ang mga tao na naninirahan sa mundong ito ay dapat maging aware, diba? What is happening at makatulong, diba? Sa anumang makakaya natin para may pagbabago sa nangyayaring ito sa ating mundo. Diba? Ganyan naman natin yan lagi sinasabi, class, ano? Mag-participate ka, let's participate for us to contribute to the development of our communities. Yan. You contribute for the development of our school. You contribute for the development of your own organization. And getting bigger because our organization, our school, and our communities are also a part of a bigger community, which is our nation. And our country is also a part of a bigger community, which is the whole world. So what is happening in the whole world can have an effect also in what is happening in our country.
di ba? Hence, we talk about global citizenship because we really need to talk about how people of the world, di ba, can do, di ba, whatever we can, di ba, to make a better world possible. Okay? So, that is why. So, a global citizen as a concept, di ba? Kasi pag sinabi nating citizen ako ng bansang ito, yan, class, di ba? You are a citizen of the Philippines. Yan, our classmate here, Carmelinda, is a citizen of Timor-Leste. Why? Because you are born or you are a naturalized member of that state who you owe allegiance to its government, 'di ba? Ganun ang citizen. Pero pag pinag-usapan natin global citizen, 'di ba? Di parang ikaw din ay ipinanganak. Malamang hindi naman naturalize sa mundong ito dahil hindi ka naman siguro galing, You did not come from a different world to be naturalized earth, to be a naturalized member of the world. But you are born here, you are a part of here, di ba? So we are talking here about all people or all persons living in this world, di ba? Who shares or who enjoys the same rights and civic responsibilities of being someone, di ba, living in this world. And when you talk about global citizen, di ba, it transcends geography and political borders, di ba? Wala na ito ngayong borderline, di ba? Where membership is derived from the term humanity, di ba? Ang tao sa mundo ay tinatawag nating sangkatauhan or the humanity or the human race. Di ba? Siguro ang borderline na lang natin ngayon ay yung ating mismong mundo. At kung lalabas ka ng mundo at maninirahan ka sa ibang planeta, yun siguro, ibang concept na siya ng the contemporary world. Kasi because we are now talking about a different world. But as long as we are talking about, di ba, our own one and only world, di ba? We are talking here about global citizen, wherein global citizen means all people living in this world. And when you talk about all people living in this world who shares common goal, rights and responsibilities, di ba? Wala na tayong pinag-uusapang geographical boundaries, wala na tayong pinag-uusapang political boundaries. We are just talking here about, di ba, being as one human. Okay, so basically, that is the general concept of a global citizen. But of course, when you talk about citizen, hindi naman ito sinasabing simpleng ikaw ay tao. And when you talk about citizens, di ba, we're talking about, di ba, government, governance, participation, di ba, ng mga tao. So kailangan din nating i-put into proper perspective, di ba, ang global citizen na hindi simpleng mga tao lang sa mundong ito, kundi mga taong naninirahan sa mundong ito and also having its, diba, one form of system, diba, na dapat ay nagbe-benefit ang bawat isa. And that's what, diba, globalization nga ay itinuro o what the world is now because of that integration, diba, from political, economy, social, cultural, and now even people, diba? Hence the concept ng global citizen, tayo ngayon bilang mga tao. Okay? So, when you talk about, natakpan yung heading ko, no? And we talk about defining global citizen and its dimension. So, when you talk about dimension class, di ba? In simple, kumbaga application, pag sinabi mo kasing dimension, di ba? Parang sinusukat, di ba? Yung height, width, or length, di ba? Sa mathematics, pag sinabi mong dimension ng square, di ba? We will always be talking about the height, width, and the length, di ba? But meaning, ano ang kabuuang sukat? What is the whole measurement, di ba? Of a thing.
So when you talk about also about global citizenship and its dimension, we are also talking about global citizen as a measurement or as a thing, no, that we need to measure or we need to apply, 'di ba? O we need to identify, 'di ba? Ano ba ang true meaning ng isang global citizenship, no? So we look at one measurement is global civic engagement, meaning people in this world, 'di ba, is involved in the participation in civic organization, political voice, and activism that connects local and global effort. Di ba? Anong ibig sabihin nito? No? So, as people of the world or as global citizens, di ba? What we are doing in our own way sa ating mga simpleng lugar, di ba? Sinasabi nga natin ay dapat papunta din o contribution din natin sa global effort. Di ba? Kaya kinoconnect natin, di ba? Yung ating mga ginagawa sa epekto nito sa buong mundo din. Di ba? For example, when you talk about environmental protection dito sa ating barangay, kahit even in our small barangay, di ba? We are doing something that can what? Help, di ba? Mitigate pollution like simple reuse, recycle, di ba? And reduce methods. 'Di ba? O sabi natin nakakatulong ito, 'di ba, sa kalinisan at sa proteksyon natin sa environment. Pag ginagawa natin ito sa ating barangay, nakakatulong ito sa buong pamayanan o in the whole communities and in the whole nation. And when the whole nation is practicing that, it contributes also, 'di ba, to the mitigation of pollution, 'di ba, of the whole world. So gano'n. So kaya kahit sabihin mong maliit na bagay ito, napakaliit na bagay nito sir, pero 'pag sinabi natin kasi naninirahan tayo sa mundong ito, 'di ba, nagko-contribute tayo sa mundong ito. Kaya kung nagdudumi tayo o nagko-contribute tayo sa nagdudumi sa mundong ito. Kaya kung naglilinis tayo, nagko-contribute tayo sa paglilinis ng mundong ito. Kaya yun ang isang sukatan o measurement or dimension of a global citizen, di ba? Our global civic engagement. And even activism, di ba? Sabi nga natin, di ba? Anti-corruption, kahit ngayon, sir, anti-corruption, mga nag-aaktivista tayo against corruption. Because corruption is not just part here in the Philippines, di ba? Because corruption is also prevalent din sa ibang bansa at may mga bansa naman na wala. So bakit mas maganda buhay ng bansang yun ng walang corruption? Bakit sa atin hindi? So kaya yung contribution din natin sa anti-corruption engagement ay makakatulong din, di ba? Sa anti-corruption engagement ng ibang bansa, and that also helps, di ba? In the anti-corruption sa buong mundo na nagpapaganda sa buhay ng lahat ng mamamayan sa buong mundo. Diba? So one of the dimension, one of the measurement of a global citizen is our global civic engagement, meaning whatever we do in our local, diba, this helps contributes to the global effort kasi interconnected naman na nga tayo sa isa't isa. Next is global competence, di ba? Ito naman, di ba? Na may measure ito by self-awareness, intercultural communication, and knowledge of world issues. Ito naman yung binabanggit ko kanina, di ba? Minsan, yung ginagawa natin dito sa bansa natin, di ba? May combination, di ba? Ng mga nangyayari din sa ibang bansa, di ba? As we have talked about, di ba? Sabi nga natin yung cultural integration ng bawat isa, di ba? Meron na siyang influence sa cultural ng mga iba't ibang bansa, di ba? Dahil nga sa openness, di ba? Dahil lang sa availability of information, availability of movies, music na nakaka-influence sa bawat isa. At ganoon din naman tayo kahit sabihin mong
napaka-minor ng ating mga cultures, 'di ba? One way or another, pag dinadala ito sa ibang bansa, 'di ba, nakaka-influence din 'to in any way it can, 'di ba? Lalong-lalo na sa usapin ng mga pagkain, 'di ba? Maaaring hindi sila pamilyar pero later on, 'di ba, nagiging pamilyar na rin ang mga pagkain natin dahil sa mga balitang 'yan. At gano'n din tayo, 'no? Nagiging pamilyar tayo kahit sa simpleng pagkain sa ibang bansa. Because that what global competence o diyan din mo masusukat yung ating awareness sa world issues. At hindi lang pagkain, no? 'Di ba? Ang dami-daming nangyayari sa buong mundo, 'di ba? Na tayo dapat ay nakikialam din, 'di ba? Kasi yung mga policies din naman na ginagawa sa ating bansa ay nagre-reflect din naman sa mga policies na nangyayari sa buong mundo. Kaya nga may mga world bodies di ba? Kaya nga may United Nations, may mga European Commission, di ba? European Union, na siya nagbabalangkas ng mga iba't ibang policies para sa kanila and later on makaka-influence din sa policies ng iba. Okay? Kuya, nagkakapi-kapi lang ako ha. And third, di ba? Social responsibility, di ba? This includes global justice, empathy, interconnectedness, and personal responsibility linking local actions to global consequences. Nagko-contribute din tayo sa world justice, di ba? World empathy, yung mga kalagayan ng mga naghihirap na tao sa ibang mundo, 'di ba? Kasi interconnected na 'yan, 'di ba? At kung ano man ang naiko-contribute natin, may kinalalaman 'yan sa kasaysayan din ng buong mundo. Anong isang example niyan ng social responsibility natin, 'di ba? Though we might not be sharing the same political belief, pero yung pag-surrender natin, ano, Pangulong Duterte, no, sa ICC is a Philippines responsibility, di ba, to give justice hindi lamang sa atin, sa mga biktima ng kumbaga sinasabi nilang extrajudicial killing sa atin, but to give justice to the whole world, di ba? Na ang mga taong gumagawa ng kasalanan at ay dapat managot hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo at kung may kasalanan ka sa sangkatauhan kaya nga crime against humanity, crime against the people of the world because ang sukatan na nga lang diba, ng pagiging people of the world ay ang pagiging human natin o may kasalanan yan, sige ipadala namin dahil kailangan nilang managot. Ganun din naman sa ibang parte ng mundo. Kaya nga minsan, diba sabi natin, kahit wala naman tayo kinalalaman, bakit natin kailangan magsalita against the war in Gaza, the war in Ukraine? Kasi alam naman natin ang gera ay hindi maganda. Kaya nananawagan tayo na itigil na yan, di ba? Kaya kahit tayo sa simpleng klase natin sa TCW, di ba? Pinag-uusapan natin yan. Kasi we really need to share, di ba? Even na kahit nasa classroom natin, di ba, na ipapahayag natin at kung may makakakwentuhan tayo, na ipapahayag natin, di ba, ang mga saloobin natin ngayon because part nga tayo, di ba, ng buong global citizenship na ito. And as part of the global citizenship, one of the measurement is our contribution or our role in social responsibilities. Okay? So, when it comes to education naman, education for global citizenship, di ba? So, ang key attributes or key features naman ito, so, global citizens have awareness of the world, of course. Alam na natin yan, na each and every one of us, di ba, with the advancement of technology, already aware, hindi natin sasabihin alam na natin lahat, but at least we are aware of what is happening in this world. Kahit sa mga iba't ibang aspect lang nito. Kahit sa simpleng, what you call that, just a simple passion, di ba? Simple
mga gamit, di ba? Mga personal items, ay alam na din natin, aware na rin tayo sa mga gamit sa Europa, kahit hindi pa nakakarating sa Pilipinas o kahit wala sa Pilipinas, alam natin ang mga iba't ibang bagay na yon, di ba? To respect diversity, of course. Sabi nga natin, di ba, ang mga tao sa buong mundo, kinikilala na ang iba't ibang cultures, di ba? Even our respect to different religions, di ba? Kaya yun eh, napag-aaralan na natin yan ngayon, di ba? Dahil binunga na rin yan ng globalization at part na rin yan natin bilang global citizenship, sa global citizenship. Third, we value social justice and participate locally and globally. O ito na yung pinag-usapan natin kanina. Di ba? When you talk about social justice, we're talking here about equity and equality. Alam natin na marami pang mahirap sa mundo. Alam natin na lumalaki pa din ang mga mahihirap sa mundo habang lumalaki ang kayamanan ng iba. O may magagawa ba tayo dito? No? So that is also one of our attributes, no? When we come about the knowledge of a global knowledge for global citizenship or knowledge of a global citizen. Okay? Alam na natin ang mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Next is skills. Of course, no one can deny this. Di ba? Yung mga development, di ba? Ng mga bagay-bagay ngayong 21st century ay nagagamit na natin ngayon or napapakinabangan na natin ngayon. Kaya ang ating flexibility, creativity, di ba? Critical thinking, and problem solving, communication, and collaboration are essential also for global citizenship. Meaning, di ba? Yung knowledge na nakukuha natin ay nagagamit din natin at lagpas pa nga doon, minsan nakikipag-collaborate pa nga tayo kahit sa ibang parte ng mundo. O, di ba? Galing, ano? Galing talaga nung itinuro na sa atin ng globalization at ang galing na rin talaga dahil dito, di ba, yung participation ng mga tao, di ba, sa iba't ibang parte ng mundo, di ba, ay nagagamit, di ba, na-acquire. Dati hindi mo alam, pero dahil may nabasa ka, o may nakita kang module, o may nakita kang parang paano gagawin na sa YouTube, di ba? Alam mo nang gawin without, di ba? Hindi mo naman pinag-aralan din sa Pilipinas, but sa YouTube, nabasa mo, ganito pala ang gagawin sa ganito pala mga bagay. At ang dami niyan, no? Pag nanonood nga ako minsan ng YouTube, na nalilibang-libang ako kahit simpleng mga different style of shoelace, di ba? Pagtatali ng sapatos, makikita mo na yan. At ang gaganda na one time or another, I was not able to think about it. Pero pag napapanood mo, ay ang gaganda at ang gagaling. That's the skills. That's the modern skills that globalization taught us to. Di ba? At yung sharing na yon, part of our education for global citizenship. Ang dami niyan, ano? Sample ko lang naman yung paano nagtatali ng sapatos, pero makikita mo, ang dami-dami palang paraan. Ang alam ko lang, yung ganun-ganun lang, paekis-ekis lang. Pero upon watching those films, di ba, na ginawa sa ibang parte ng mundo, ay natututo ako at natututo tayo. Di ba? That's it. And also, yung tinatawag nating active learning, no? Because education fosters the skills through collaborative and experiential learning, preparing students to address global challenges. Diba? By acquiring those knowledge, diba, we are also being given the opportunity to upgrade it. Diba? Mapaunlad mo rin yon or mag-i-innovate mo din yon.
natuto kang different methods of tying your shoes, 'di ba? Bukas makalawa, 'di ba? Makaka-contribute ka ng iba rin uling style paano't itali ang sapatos mo, 'di ba? So, continuously, 'di ba? Na-upgrade, nai-innovate, 'di ba? Ang mga skills na 'yon, 'di ba? At nagko-contribute ang bawat isa sa patuloy ng pag-unlad kahit ng mga simpleng bagay na iyon. Di ba? At yun yung tinatawag nating naihahanda, ano? Nagiging critical ang mga estudyante o ang mga tao sa mundo sa mga iba't iba pa ding hamon ng mundo. Kasi sa bawat pagtuklas ng mga bagay, di ba? May mga bagay na dapat pauling tuklasin. At pag natuklas yan, another thing na kailangan pauling tuklasin, yan, never-ending development, never-ending knowledge, never-ending exploration to gain more knowledge. Talagang walang katapusan ang pag-aaral na ito sa buong mundo. Okay? Now comes the different salient features, no? Paano naman ang mga parang mga katangian, ano? O main na mga katangian, no? ng isang global citizenship. Ayan. Number one, we're talking about global citizenship is a conscious choice based on awareness of global connectivity. Conscious choice. Pero sa totoo lang, forced choice yan. Ay wala ka naman talagang alam. No? Ay wala ka naman talagang pagpipilian kung hindi naninirahan ka sa mundong ito. Diba? You are really a part of this world. Diba? So, it is your way, diba? Para maging aware at maging global connected. Ibig sabihin po niyan, diba? Kailangan talagang alamin na natin. No? Ang isang global citizen o features o katangian para sa isang global citizenship ay alam natin ang nangyayari sa paligid natin. Whether we like it or not, class, nangyayari naman po yan sa atin. Di ba? Sa simpleng pagbabasa natin ng magazines, sa simpleng panonood natin ng mga iba't ibang features, di ba? Sa mga social media, sa mga internet connections natin, and even in our own friends and families nga, ano, na nasa ibang bansa, nagiging globally connected tayo. At wala na po siguro, baka ilan na lang yan, no? Ang masasabi natin, may mga tao pa na baka hindi pa nila alam ang nangyayari sa ibang parte ng mundo. But we can very much say, di ba, at this point in time, di ba, sa modern connection, di ba, masasabi natin, alam na ng tao ang nangyayari sa ibang parte ng mundo kahit hindi naman sila nakakarating sa parte na yun. Kasi nga, citizen ka na ng buong mundo. Aware ka na sa nangyayari sa buong mundo. Okay? Next feature is, but it requires self-awareness, empathy, and responsibility towards others. O dahil alam mo ang nangyayari, o di ba? Aware ka na sa nangyayari, nauunawaan mo ang nangyayari, di ba? Yung empathy na yon, di ba? Na ilalagay mo, nararanasan mo ang mga nangyayari na yon. And of course, di ba, gusto mo mag-take din ng action para doon. Di ba? Parang kahit simpleng naaawa ka, di ba? Kahit simpleng kawawa naman yung mga biktima ng baha sa, kunwari, no? Sa Thailand, ano? Dumaan ng bagyo doon. Kawawa naman sila. Kagaya kasi na nangyayari dito sa Pilipinas. Ano? Ang dami talagang bahay ang nasisira. Kaya kahit yung mga baha, pag napapanood nyo sa ibang parte ng mundo, di ba? Parang, ano, sabi mo, oh, totoo yun kasi nakikita namin yun dito. Nangyayari din yun dito sa Pilipinas. No? Kaya parang, miski yun, parang
Kaya dapat dito sa Pilipinas maitigil ko yan. Dapat ganito makatulong ako. Kasi inaasahan mo na pag nakakatulong ka dito, yung ginagawa natin dito ay sana nagagawa din doon at yun yung tulong natin para napipigilan din yung ganung mga problema sa ibang parte ng mundo. No? Kaya yun ano, yung awareness ng isang global citizen. And the third, intercultural competence enables us to understand, di ba, multiple cultures. So one of the aspect, no, or features for global citizenship is our understanding of different cultures that exist, di ba, in the different parts of the world. Ako nga, sabi ko nga sana, lagi kong sinasabi rito, no, I can see you here, Carmelinda da Costa, no? We are very lucky. No? Tingin ko, we are very lucky to have her as our classmate because at least, at the very, very least classmate, di ba? Andyan ang concrete example ng ating cultural diversity, cultural exchanges with our own classmate. Di ba? Miski ako, no? I only read books about the struggle of East Timor. I only read books of the liberation of East Timor, its transformation from East Timor to Timor-Leste. I can only read that in books. So lucky for me, di ba? I can learn that through globalization because of the different resources that I have. But still, I do not know so much about its people. So by having a classmate or by having a student, di ba? I do hope someday we can talk to each other and exchanges notes about our own culture, diba? We will be able to learn more about our brothers and sisters just diba, living there in the South. Diba? So yun, because we are part and parcel part of this world. Diba? Mga ganun eh. So, ang kagandahan ngayon, the beauty of it is, oh, at least sila nakakapag-aral dito, they were able to study here, and some of us maybe someday can study there. So magkakaroon talaga ng cultural exchanges which will help us, di ba, develop our knowledge and understandings in the different parts of the world. That is also part of the features for global citizenship. Okay? Another thing is decisions are grounded in ethical principles. What do we mean by this? Now, when we talk about ethical principles, we are talking here about what? Right and good, di ba? Ano yung mga magagandang gawi, no? Na ating pinapractice na. So we do that also worldwide. Di ba? What is good in the Philippines, I'm pretty much sure that it is already also good in some parts of the world. Diba? Maaaring there may be some differences, but the general ethical principles of what is right and what is good, diba, will always apply to the whole world. At maganda nga, it is good or better that someday, diba, the whole world can develop its own and one and only ethical principles that can be applied to the whole people of the world. Diba? And lastly, active participation in local and global socio-economic, political, and cultural issues. As I have said, diba, as part of this world, diba, we cannot escape. No? We cannot just what do you say that? We cannot just ignore, diba? We cannot escape. We cannot just ignore. We cannot just what you say that not to be concerned about it, di ba? Happenings, in the different parts of the world, whether political, economic, socio-economic, and cultural issues.
order for us to participate in this global, di ba, aspect. Bakit? Why? Because as we have said, di ba, even it is in a small way in our small communities, it has impact in the whole nation. And when it is practiced in the whole nation, it has an impact into the whole world. Okay? Because that's what global citizenship is all about. Okay? So are you still with me, class? Ha? Nakakasabay? So pag sinabi lang naman natin global citizenship, di ba? Pinag-uusapan natin dito ang participation ng bawat isa sa ikagaganda ng buong mundo. At ang isang aspect dyan ay alam natin ang nangyayari sa buong mundo at dahil alam natin ang nangyayari, dapat tayo ay nagko-contribute, di ba, sa development ng buong mundo ang what we call parang the ethical standard, di ba, of global citizenship. Okay, so we go to that, di ba? Dito sa tinatawag natin, no? Ethical obligations of global citizenship. O, ito naman. So, ano naman ang obligasyon natin? And when we talk about ethical kanina, di ba? We're talking about, yun nga, no, what is good, di ba? Di ba? At what is helpful, no? As a social practice, di ba? Natin sa ating bansa at sa buong mundo. Ano yung mas nakakabuting mga practices? Kaya mapapansin nyo, class, di ba, kahit bumabalik, no? Bumabalik yung mga discrimination, bumabalik yung mga unti-unti ano, yung mga domination, but it is always and always, di ba? Lagi gusto nating ibalik na wag, walang ganyan, walang discrimination, wala nang segregation, di ba? Kasi ang tao ay tao, anumang kulay, di ba? Anumang lahi, tayo ay pantay-pantay sa mundong ito. Di ba? Kaya nga merong ano yung pinakamalaking document, class, na sinusunod ng lahat ngayon, wherever we are or wherever you are, di ba? At lahat yan ay applicable to all, di ba? Yung Universal Declaration of Human Rights. Di ba? At least yan man lang, no? Yan man lang ang pinaka-ethical, di ba? Standard dito sa buong mundo, ang pagrespeto ng lahat sa karapatang pantao. Okay? So what are our ethical obligations of global citizenship? Diba? O broader awareness, number one. Recognizing society beyond one's immediate community and understanding political forces shaping lives. Ito, kanina pa natin ito pinag-uusapan. Diba? Ang nangyayari sa ating sariling bakuran ay reflection ng nangyayari sa ating kapaligiran. At ang nangyayari sa buong bansa natin has an effect, di ba? O may effect dahil may nangyayari sa buong mundo. Laging gano'n, no? Hindi tayo makakalayo. No? Hindi natin pwedeng sabihin na ang nangyayari sa atin ay particular lamang at exclusive lamang yan sa Pilipinas. Maaring malaking bagay ay exclusive lamang sa Pilipinas, pero kahit yung exclusivity na yan, merong epekto dyan ang nangyayari sa buong mundo. So that is what we need to recognize. Dapat kilalanin, ano? Kung ano man ang nangyayari sa ating paligid o sa ating sariling katayuan, may kinalalaman, di ba? Ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. At ganyan-ganyan din yan sa buong mundo. Okay? Number 2, active governance. No? Meaning, engagement in governance through civil society organization is essential for global citizenship. Kung may nangyayaring ganyan, ano naman ang kasunod? Mag-participate tayo. Mag-participate tayo para may magbabago. At kung itong pagbabagong ito, makaka-impluwensya rin ito sa pagbabago sa kabuuan. Diba? Parang gano'n. So, may nangyayari, epekto yan ang nangyayari sa buong mundo.
May bahagi yan, may epekto sa nangyayari sa buong mundo. Therefore, kumilos tayo, mag-participate tayo, dahil kung ano man ang magagawa natin dito, ambag din natin yan, di ba? Sa resolutions ng mga problema sa buong mundo. Okay? And lastly, faith in collective action, meaning, di ba, yung ating mga participation na yan, di ba, may paniniwala tayo na itong ating mga effort na ito ay makakatulong, di ba, sa pagbabago nga ng mundo. Di ba? Belief and willingness to participate in collective effort to address global challenges. Ano ang pinakamagandang konkretong halimbawa niyan? Di ba? Tingin ko itong climate change, no? Itong issue ng climate change and climate justice. Di ba? Kung ano man ang naiko-contribute ng Pilipinas para mabawasan ang pollution ng ating mundo, ng ating bansa, ay malaking bagay, di ba? Para makabawas sa pollution ng buong mundo. Kaya dapat gawin lamang naman ito ng tama. Okay? Pero hindi naman Pilipinas ang malaking pollution, di ba? Contributor ng pollution sa buong mundo yung mga malalaking bansa, yung mga mas malalaking industrialized nation. Kaya dapat ang mga mamamayan din nila doon ay magtulak, di ba? At itulak ang pamahalaan nila na mag-take ng action para diproteksyonan ang mga problemang ito ng mundong ito. Yan ang problema. Minsan mapapansin mo, class, di ba? Yung mga namumuno sa kanila, parang hindi yata yun ang tinatakbo ng kanilang mga policies, di ba? Obvious na obvious yan, no? Pag nakikita niyo ang policy ng US ngayon, parang hindi maganda, di ba? Policy ng Russia, parang hindi maganda. Policy ng Israel, parang hindi maganda. Ngayon siyang mas nagpo-contribute pa sa pagkawasak ng mundo. Sa halip na magtulungan para sa ikabuunlad ng mundo. Anyway, kaya naman natin pinag-uusapan ito because that should be the ethical perspective of a global citizen. Diba? Paano tayo makakatulong sa pagbabago ng mundo ito? Okay? So, ano mga challenges of globalization and the westernization? Well, let's dive deeper to this. Bakit westernization? Because, di ba, nung pinag-usapan nga natin yung aspeto ng, ano ba yan, yung the global north and the global south, di ba? Kaya basically, bakit natin sinabing westernization? Because nagiging mas modern ang mga nations in the western hemisphere of the world, di ba? Kaya parang mas sila yung nagdo-dominate ngayon, di ba? In terms of production, di ba? Governance, culture, na dahil sila ngayon mas malaki, mas mayaman, di ba? Mas sila yung nag-i-influence or nag-i-impose, di ba? Ng kanilang mga kultura at mga pamamalakad. Minsan mas naniniwala nga tayo sa kanila, no? Halimbawa, ayan, especially among the Muslim communities, di ba? Napakalaki ng influence sa atin ng Western culture about that, di ba? Believe me or aminin natin ito sa isa't isa, di ba? When we hear the word Muslim, di ba? O ano? Anong naiisip nyo kagad, di ba? Parang negative agad, parang magulo, di ba? Parang hindi mapagkakatiwalaan, parang umiiwas ka, o kaya pagka loko-loko yan at sinabing Muslim, para magsasabi mo, kaya pala Muslim pala yan, kaya pala ganyan, ano? It is always parang negative ang trato natin sa mga tao ganun. Why? Because itinuturo yan sa atin, ganyan ang mga nakikita natin, di ba? Yan ang problema. Itong globalization na talaga nag-integrate sa buong mundo, pero yung dominant culture at paniniwala nila ng mga global north, di ba? Siya pa rin mas nagdo-dominate at nagbibigay ng mga negative, di ba? Picture sa atin.
So yan yung isang mga challenges pa ngayon. Paano din natin sana lalagpasan o 'di ba, aalisin, 'di ba, yung tinatawag natin yan na parang western, 'di ba? Westernization. O miski tayo eh, 'di ba? Aminin natin sa hindi, class, 'di ba? Pagka mga gawang US, parang mas maganda. Gawang Pilipinas, parang walang kwenta. Anyway, minsan may mga karanasan tayo ganyan, pero ganyan tayo pinapalaki, mas ganyan tayo ngayon parang pinapapaniwala. Why? Because countries in the Western Hemisphere, di ba? Sila yung mga nagdo-dominate ngayon. Bagaya nga nung pinag-aralan na natin nung nakaraan, di ba? Itong mga nasa Global North, di ba? Controls the production, controls the system, and also controls the technology. Minsan, sila ngayon ang nakakapag-impose, no? Hindi na simpleng diversity, minsan ay nagiging dominant culture o paniniwala ang mga kanilang gustong mangyari, di ba? At siyang nagiging parang paniniwala o gustong maging paniniwala sa buong mundo. So yan pa yung mga challenges na kailangan natin harapin sa ngayon. Di ba? And next, di ba? Yan pa nga yun, no? Yung parang example na nga yan, di ba? Yung demographic shift. Halimbawa, sa Brussels, 50% na class ng mamamayan sa Brussels, sa Belgium, ay mga Muslim. So kung patuloy pa rin natin ipopropagate yung ganyan, yung ganyang kawalan ng tiwala natin sa mga kapatid nating mga Muslim, yan ang mangyayari sa atin. Diba? Sa Brussels nga, marami na sila. Diba? Sa Germany, ang culture ngayon sa Germany ay parang mas marami na ang namamatay kaysa pinapanganak, kaya aging nation na rin sila. O ay ganun nga ba din ang maganda? O sa England, mas dumadami na rin ang Muslim. O sa Italy, di ba? Dumadami na yung mga migrants. Dumadami na yung mga galing North Africa. So kaya parang nagkakaroon ngayon ng issue ng ano, di ba? Parang binabakuran, hinuhuli, pinapalayas. Gaya ng policy ngayon sa US, di ba? Hinuhuli, pinapalaya. Kasi yung mga yan, ang mga immigrant ay ang mga magugulo. Pero hindi naman totoo yun, di ba? Bakit? Kasi kadalasan yung mga immigrants ang mga natatrato unequally, kaya sila ang napupunta sa sindikato o kaya sila ang napagsasamantalahan ng sindikato, kaya sila ang nagiging mga magugulo. Pero as a culture, as a people, as a nation, hindi naman sila magugulo. Diba? Na itutulak lamang sila ng kalagayan. On the first place, di ba? Ayan, madami kayong in-interview, no? Binabasa ko yung mga interview nyo. Di ba? Ano ang dahilan bakit sila umaalis ng bansa natin? Mostly, o halos lahat ng in-interview nyo dahil sa kanilang economic needs. Di ba? Gusto nilang pumunta sa ibang bansa dahil naghahanap sila ng magandang buhay. O hindi ba? Yun lang naman ang kanilang layunin. Kaya pagdating doon, magiging biktima sila, hindi sila mapoproteksyonan, madi-discriminate sila, kaya ayaw mapapasama sila. Pero wala naman sila, hindi naman nila sinabi sa inyo, di ba? Na kaya ako pumunta ng ibang bansa dahil gusto ko manggulo doon. Never, di ba? Wala kayong narinig na ganun sagot. Gusto ko pumunta sa ibang bansa dahil gagawa ako ng illegal doon. Never, di ba? Wala kayong nakitang ganun. O gusto kong pumunta sa ibang bansa dahil ako ay magtatago lamang doon. Yung iba, nagtatago. But that dahil gusto lang nilang magtago. Di ba? Nauobliga silang magtago dahil gusto nilang manirahan doon. Pero gusto nila, mas maganda kasi ang buhay doon kaysa sa dito. O, pero ayan, huhulihin, i-discredit, di ba? Parurusahan, o di ba? Kasi nga, mga ibang lahi sila. Eh, that's what Western culture are bringing to us, di ba? Na para bang pang ibang lahi ay hindi mabuti. Eh, hindi naman ho ganon, di ba? Kaya tingnan ko, yung pa rin yung parang kailangan natin harapin, di ba? Dito sa globalization at dito sa domination of Western culture sa ating mundo. Okay? And
So, global action, global collective action for shared problems. So, ito naman yung pinag-uusapan natin. Kung ganyan, may mga challenges, may mga dapat na tamang pananaw. So, dapat meron din tayong mga dapat na sama-samang pagtingin at dapat meron din tayo dapat sama-samang parang gawin para ma-resolve natin ang problema ng mundong ito. Kasi may mga problemang ang mundong ito, class, na pwedeng kitang-kita nyo sa atin, but this is also a part of a global problem at kailangan din itong sagutin o solusyonan ng isang global approach. Na baka minsan hindi rin lang natin talaga kayang resolbahin sa sarili natin. Like for example, number 1, global poverty linked to exploitative development practices. So, kahirapan sa mundong ito na ibinubunga ng pagsasamantalang mga patakaran o mapagsamantalang mga patakaran. Ano yan? O, di ba? Ano yan? O, ano yung pinag-usapan natin sa globalization na yan? Di ba? O, minsan, ano yan? Di ba? Yung mga ini-exploit lang ang natural resources ng ibang bansa para pakinabangang raw material ng mayayamang bansa. Di ba? Ini-exploit yung mga cheap labor ng ibang bansa para magtrabaho sa mga multinational corporations para mas lumaki ang kita. Di ba? O bakit ganun? Diba? Sa ganon, kaya kita mo nananatili ang mga mahihirap na nai-exploit habang lumalaki ng lumalaki ang kita ng iba. So how do we do something about it? Diba? How do we eradicate poverty? Kung hindi natin ma-eradicate ang inequality. Hindi naman poverty, wala lang makain. Diba? Kasama dyan ang bahay, edukasyon, di ba? Ang kanilang mga pangangailangan sa basic sanitation, di ba? Paano ito mareresolba kung merong nagsasamantala? Di ba? At yan ay parang global practice ngayon, di ba? Ng mga malalaking transnationals at multinational corporations. So paano natin ito re-resolbahin? Kaya dapat ito pag-aralan din natin bilang mga citizen ng mundong ito. Another thing, ito kahit saan mo ito tignan, global warming. Pero nakalagay dito, global warming rooted in Western system affecting the global South most. Mas tayong naapektuhan sa mga global South countries. Bakit? Kasi nga sa pagkakalbo ng ating mga bundok, 'di ba? Sa pagkakalbo ng mga natural resources ng mga countries in the global South na pinagkukuhanan, no, ng mga big multinationals and transnational corporations na kailang raw materials, di ba? Nagbabago ang klima sa buong mundo. At pag malalakas ang bagyo, di ba? Sa buong mundo, ang una naman pong tinatamaan ay ang mga mahihirap. Di ba? Yung mga mayayaman, kahit sabihin natin nasira din naman ng bahay, apektado din naman sila ay mabilis makarecover, pero yung mga mahihirap ay inaabot ng buwan-buwan bago makarecover. Pare-pareho lang naman talaga tayo naaapektuhan ng global warming, pero parang kailangan may concern din, di ba? Itong mga mayayaman na state, kasi apektado din sila, bagamat mabilis sila makarecover, pero sa totoo lang, mas malaki ang epekto sa mga mahihirap na bansa. Kaya question pa din ito, class, ng equitable development and rising inequality na dapat talaga resolbahin din ng buong mundo. Okay? O yan, gender issue is the third. Ito, cutting across all section din ito. Mapayaman, mapahirap, dapat talaga yung issue ng gender acceptance sa buong mundo ay dapat din talaga namang bigyan ito ng pansin. No? Hindi lamang yan sa Pilipinas, kung hindi marami ding bansa ang hindi rumirespeto, no,
sa gender preferences ng mga tao. At alam niyo naman, ano, mostly dyan yan sa ating mga kapatid sa Middle East, no? Talagang ang mga tao na mayroong sariling gender preferences ay hindi lang unequally natitreat, kundi minsan ay nape-persecute pa. Pero ang totoo, hindi naman natin maiiwasan class, di ba? Na meron talagang gender preferences na ang tao ngayon sa ayaw at sa gusto natin. Okay? And of course, the issue of good governance. Diba? Ang maayos na pamamahala. Why? Because good governance, what? Diba? Can deliver basic services for the people. Good governance develops trust, diba? From the people. And when people and government trust each other, diba? Mas gumaganda ang takbo ng buhay, diba? Ng tao. So, good governance ay hindi lang sa Pilipinas. Dito, kitang-kita natin yung issue ngayon, ano, ng corruption. But also, good governance applies to all nations of the world. Because pagka talagang mali ang pamamahala ng bawat gobyerno sa buong mundo, dadami lalo ang problema. Kaya dapat ito ay isang issue na cutting across. Kaya mapapansin nyo, itong mga issue ito ay cutting across borders and political, di ba, divisions, di ba? Kasi nga, problema ito ng buong mundo na talaga namang hindi mare-resolve basta-basta sa isang parte lang ng mundo. Kailangan ito resolbahin din, di ba? Sabay-sabay sa buong mundo. Kaya yun nga yung global citizen. Pagtulong-tulungan natin ito. Okay? Yan. Next is sustainable development. O yan, diniscuss na natin ito, no? About the concept of sustainable development. Di ba? Ano mang progress, maganda nagtutuloy-tuloy, pero dapat kinukonsider sa progress ang mga susunod na generation. So as global citizen, dapat pinag-iisipan din natin yung next generation of our global citizen. Okay? Fair trade and solidarity economics needs restructuring of the markets. Ito yung napag-usapan na natin ito sa globalization. Di ba? Na para bang kung ang mundo, di ba, create nga na dapat ay merong fair trade, pero mas nakikinabang pa din yung mga mayayaman. So baka kailangan talagang i-review ito. Wherein ang bilis-bilis na nga ng production, di ba? Yung binanggit ko sa inyo, no? Nung nag-lecture tayo on sustainable and sustainable development, di ba? Kayang-kaya nang i-produce ng tao ang pangangailangan ng tao, pero and yet, ang dami pa rin mahirap sa mundong ito. So baka may kailangan na din ayusin dyan sa ganyang sistema ng buong mundo. Okay? And of course, terrorism. O yan, so ibinubunga naman yan, talagang walang kaayusan ang mundong ito, talaga namang meron talagang gulo. At nagagamit ang kalagayang ito para mag-fund ng gulo. Minsan hindi naman talaga ito simpleng may magulong grupo lang eh. Minsan talaga nagagamit, di ba? Ang kahirapan, nagagamit ang exploitation, nagagamit ang what you call that, no? Nagagamit din ang parang discrimination, di ba? Para mag-fund ng gulo. At yun, kasi pag binabasa mo, kahit naman yung mga terrorist group, pag gusto mong basahin ang kanilang mga literature, while I do not, me personally, while I do not condone, no, their form of action, because I do not believe in terrorism as a form of action in advancing your cause, pero pag binabasa mo yung mga literature nila, meron din naman sila talagang ipinaglalaban. At makikita mo doon, ang root cause ng kanilang mga ipinaglalaban, makikita mo talaga yung issue ng discrimination, inequality, at kapabayaan.
na lang mali ang kanilang mga pamamaraan. So we really need to address that also. Okay? O yun. So thank you. That is the concept of global citizenship. In general class, no, if you want to understand the concept of global citizen or global citizenship, no, let's just look at it on the plain and simple perspective of a people. Di ba? If globalization ay nagtulak, pushes the multinational corporations and the transnational corporations to turn the world into a one production system, one distribution system, and one market system, di ba? At all other underlying factors ay naapektuhan na niyan dahil sa ganyang pagiging one market, one production, one sources of materials, di ba? Inintegrate nito ang lahat ng bagay sa mundo. And that includes people. Okay? Kung one market na yan, o di nagkaroon na lang din ng one buyer, di ba? One sources, o di therefore, one, kumbaga, isa na lang ang pinagkukuhanan. O, di ba? One distribution, meaning lahat tayo nahahagip. So, pag nagma-marketing, lahat tayo hagip. Pag nagsisale, lahat tayo hagip. So, therefore, nagiging isang mamamayan na din tayo kasi iisa ang ating pamilihan, iisa ang ating sinusundan, di ba? Iisa ang ating pinanggagalingan ng ating mga pangangailangan. So that also transform us into a one global people. But this system, di ba, also creates many problems that I guess, di ba, can be solved also by the one global people like poverty, di ba, inequality. Kanina, no, yung mga binanggit natin, ano, poverty, inequality, climate change, terrorism, governance, di ba? Ito rin ang mga problemang underlying ng ganitong sistema na kailangan din nating mabago, di ba? At kung pagsasama-samahan din ito ng tao sa buong mundo. Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi, class, at the end of our lecture lately, is there a better world possible? Di ba? Kaya nga, I'm challenging you, di ba? Sana ilagay ninyo yan sa inyong exit paper, di ba? Na ito ang ginawa ng globalization, ginawa niyang napaka-modern ng mundo, but this modernization only helps a portion. And it created also a problem of inequality, poverty, di ba yan, climate changes, good problem in governance and terrorism. So how do we resolve this? Do we just reform globalization? Well, kindly articulate it, or is a better world or a better system is possible instead of globalization? Okay, it is a free discussion and I do hope ilagay natin ito sa ating exit paper. Na? Our analysis about globalization and is there a better world possible? Okay? So yan. That ends our discussion for the day. So tomorrow, no, sa session natin, no, yan, at lagi ko naman parang sinasum up na, now we will have a summing up of our full course tomorrow from globalization, anong epekto nito, anong nangyari, anong ibinunga, at kaya ba natin itong baguhin. That's how we will end our course in the contemporary world. And I do hope sana naintindihan natin lahat, no? Anong nais nating ipaabot, no, dito sa kursong ito, no, na ang mundo ay mabilis na umuunlad pero marami pa din naiiwanan. Ang very very big question is
Bakit ganon? At meron ba tayong kayang baguhin sa kaayusan na yon? Okay, so doon natin iiwan ang ating kurso, no? Dahil hindi naman natin yon masasagot, di ba? Sa ating kurso. Okay, siguro sa inyong paper nga, meron kayong mai-contribute sa development of that theory. Okay? Any question, class? Ha? Question about it? So, end ko lang yung presentation ko. Okay. Is there any questions? So, yan na yung last topic natin. And bukas, mag-summing up na lang tayo, and I want bukas para sa last lesson natin ay parang magkwentuhan tayo, and I want each and every one of you to share, no? To share your knowledge, no? Your understanding about our course, the contemporary world. Kasi ayokong iwan kayo, class, na para bang walang nakuha o walang natutunan sa pag-unawa natin sa contemporary world, which is the modern world, which is the globalized world. At anong nangyari sa globalized world? Ay ito, sa 11 lecture natin ay inisa-isa natin ang mga pangyayari sa isang globalized world. And I will leave the question, is there a better world possible? Okay? Yan. So, hindi ko kayo iiwanan ng hindi nyo naunawaan at least the fundamental aspect of globalization. Ang hirap niyan kunin ng isang sem lang, ano? Ang economics theory, ang BS Economics nga ay 4-year course, di ba? Kaya ang hirap namang unawain niya ng buo sa isang semester lamang, but I hope I did my best na ipaunawa sa inyo yung buong economic theory na yon in a simple 12 lectures about about globalization and its effect, diba, to the people and to the world. Okay? Anything else, class? Ana? Sige, kung wala, I'll see you all again tomorrow para sa wrap up ng ating course, no? And mag-check up tayo, no, ng progress ng inyong exit paper. That would be all for tomorrow. Then, yun, wala naman na kayong final exam. And please do your exit paper good, ha? Make it good para maganda naman ang grade nyo sa final exam. Okay? So, yung mga hindi pa nagsasabit ng quiz, so binabasa ko na, kaya doon ko nga nakita kanina, no, na sinasabi ko na most of your answers, di ba? Ang sagot ng ating mga OFW, bakit sila ng ibang bansa ay for a greener pasture. Wala naman nagsabi sa kanilang, pupunta ako sa ibang bansa at ako'y manggugulo lamang doon o kayo itatambay lang ako doon. Lahat sila ay nangarap ng magandang buhay. Okay? So, yung hindi pa nagsasubmit, please submit it. Pero siyempre, alam naman natin ang deadline. Kaya yung mga nag-submit ng beyond the deadline, of course, tatanggapin ko. Pero siyempre, late na yon, ha? Hindi na siya kaparehas ng mga nag-submit ng on time. Okay? So, with that, sige, class dismissed. I will see you all again tomorrow, ha? For our wrap-up and check-up of our exit paper. Sige, thank you, class, and ingat kayong lahat, ha? Bye-bye, bye-bye. Ingat kayong lahat. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.